Ang pagbunog ng bulkan ay pwedeng magdulot ng pinsala sa ating kabahayan at kabuhayan, kaya patuloy na pinalalahan ang lahat na lumipat sa nakatakdang evacuation sites ng ating mga barangay. Kasalukuyang nasa alert level 3 ang buong lalawigan dahil ayon sa PHIVOLCS, malalaking pagsabog ang maaaring maganap. Naglalabas na rin ng sulfur dioxide ang bulkan sa atmosfera, kaya dapat magsuot ng masks sa paglilikas. Magdala ng medisina, tubig at pagkain na maaaring tumagal na ilang araw. Tandaan na mahalaga ang kooperasyon at tulong ng bawat isa sa atin para mapanatili ang kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng lahat. Patuloy na inoobserbahan ang kondisyon ng bulkan pagkatapos pumutok. Naramdaman din ang may kalakasan na lindol, ilang minuto lang ang lumipas. Isang higanting ulap na may hugis na payong ang nakita sa tuktok ng bulkan. Ilang pagyandig pa ng lupa ang maaaring asahan dahil sa epekto ng pagputok. Pinapayuhan ang lahat na manatili muna sa evacuation sites dahil madami at magulo pa sa labas. Kapag tuluyan ng kumalma ang bulkan, magsasagawa ng paglilinis bago payagan ang lahat na makalabas. May mga nakabantay na opisyales at first aid providers sa bawat evacuation sites. Iwasan ang pagpapanik sa tuwing nangyayari ang paggalaw ng lupa. Luzon, Visayas at Mindanao. Itinaas sa alert level 3 ang Bulkang Taal. Kasunod po yan ng isang phreatic explosion o pagbuga ng bulkan ng makapal at maitim na usok kaninang alas 3:16 ng hapon. Pinalilikas na ang mga nakatira sa Taal Volcano Island at ilang mga barangay sa kalapit na bayan. Tunghayan natin ang mga pag-aalboroto po ng Bulkan Taal sa pagtutok na ito ni Ivan Mayrina. Sa PHIVOLCS, makikita ng malapitan ng pag-aalboroto ng Bulkan Taal. Sa pagitan ng 3:16 at 3:21 ngayong hapon, makikita ang kumukulo ang tubig sa bulkan hanggang magbuga ito. Sa tingin ko ay magiging ligtas na rin tayo kahit hindi na pumunta sa evacuation site. Makikita rin ang mga Let's tao pray sa lang may naman isang yan, bangka. tas ngayon lang tayo sa bulkan. Pero itay, hindi naman pa paulit-ulit na magpapaalala ang gobyerno sa atin kapag hindi naman delikado ang sitwasyon. Nararamdaman na po natin itong mga nakaraang araw ang pagyaning ng lupa dahil sa gas at sa buga ng mga ito. Anak, mas marami kaming alam kaysa sa iyo. Lalong-lalo na dito kami lumaki ng iyong itay. Katulad nung nangyari noon, pinalikas kami, ngunit sa pagputok ng bulkan, hindi naman masyadong malala. Itay, inay, sumasang-ayon po ako sa aking kapatid. Tama po siya. Nararapat lamang na lumipat tayo sa evacuation site dahil hindi naman natin alam ang mangyayari kung sakaling manatili lamang tayo rito, di ba? Kaya nga, hindi natin alam ang mga mangyayari. Kaya paano ka nakakasiguro na ligtas ang lilikasan nating lugar? Mas mainam na manatili na lang tayo dito sa ating bahay. Hindi pa tayo mahihirapan sa ating kakainin dahil nandito na ang lahat ng ating kailangan. Sa aking narinig ay nagtanong-tanong na sila sa ating mga kapitbahay tungkol sa kanilang mga naging karanasan tungkol sa pagputok ng bulkan. Nakapaghingi na rin sila ng rekomendasyon tungkol sa lugar na ito dahil mas alam naman natin ang lugar na ito. Inay, itay, hindi magiging tagumpay ang implementasyon kapag walang kooperasyon mula sa atin. Sana po ay mapakinggan ninyo ang aming mga hinaing. Sundin na po natin ang Sige na, napag-desisyon na namin ng iyong inay ang gagawin. Prioridad namin ang inyong kaligtasan.